In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming impure was by eating certain animals. Magandang gabi sa lahat at muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron na naman tayong debate ngayon between Islam and SDA. So ang tatayo sa Islam is si Ustad Ali Sultan versus sa SDA naman si Fernando Camacho. So ang topic nila napakaganda, no? Patutunayan ko na pag hindi tatanggapin ang Islam ay maimpyerno. Ayan. Ang affirmative dito si Ali Sultan ng Islam, negative naman si Fernando Camacho ng SDA. At ang ating setup ng debate is 10 minutes, 7 minutes, 10 minutes presentation, 7 minutes na pagtatanong, same din sa rebuttal, at ang ating conclusion, 5 minutes. At ang ating mga rules sa debate, mas maganda basahin natin sa mga bagong nanonood. Ihayag ang Islam. Yan po. Okay. So that maliwanag ba ko diyan? Yes. So that is Ali Sultan, no? At yung ating negative naman, pakilala ka muna, kapatid. Opo, narito po ang inyong maliit na lingkod kay Kristo sa panig po ng Seventh-day Adventist Church, Brother Fernando B. Camacho Jr. Sumali po ako sa debating ito upang mailigtas ang kaluluwa ng kapatid na Ali Sultan. Okay. At babasahin ko lang yung ating rules, no? Mga hindi masyadong familiar. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2 natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at ang admin ang bababantay sa 20 seconds time na yan. At kung makalabag, syempre, need ng mga debater na mag-call sa ating moderator para mapansin itong rule number 2. At hanggat di kayo nagre-reklamo, wala tayong tuloy-tuloy tayo. So, ganun po. Rule number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Rule number 4 natin, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inalatag. So, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin ay may kaukulang disiplina. So, alam na nila to, either bawasan ng 1 minute or daragdagan ng 1 minute. So, rule number 7 natin, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no untrue attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. At rule number 11, napaka-importante, respect the admin and moderator decision is always final. At rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito? Bro Ali? Yes. Okay. Sumasang-ayon din ba ang ating negative sa nabasang rules? Yes, sir. Sumasang-ayon po.
Okay, so hindi na natin patatagalin ang ating debate. So ang ating setup, 10 minutes para sa ating first presentation. Set ko lang. 10 minutes. Yung inyong time ay nakikita nyo sa screen. However, kung hindi nyo nakikita, sasabihin ko pag 2 minutes na lang. Okay? So, your 10 minutes affirmative. Time start. Now. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ang pagpupuri ay kay Allah na siya ang Diyos ng lahat ng mga nilikha. Ang topic namin ay patutunayan ko na pag hindi tanggapin ng Islam ay may impyerno ka. Dahil dito sa Quran 385 nabanggit, wa may yabtagi ghayral islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang kahulugan niyan ay sino man ang taong maghanap ng ibang relihiyon na hindi Islam ay hindi tatanggapin. Pagdating niya sa kabilang buhay ay malulugi siya. Ibig sabihin may impyerno. Yan ang patunay. May marami pang mga ayat dito sa Quran na tuturo na pag hindi tanggapin ng Islam ay malulugi ang tao. Yan. Tulad itong Islam, kung tatanggapin mo ang Islam ay ang magiging Diyos mo ay si Allah na siya ang tagapaglikha, siya ang nagkukontrol sa lahat, siya ang nagtutustos sa lahat, ang Allah. Katulad yung nabanggit sa Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay siya lang ang Diyos, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At siya ang buhay at siya ang makapangyarihan sa lahat na hindi siya inaantok at hindi siya natutulog. Kaya yan, lugi ka kung ang ang paniwalaan mo ang Biblia, dahil ang Diyos sa Biblia ay nabanggit na natutulog. Nabanggit doon sa awit 44:23. Kabaliktaran dito sa Quran na ang Allah ay hindi natutulog. Samantala dito sa Biblia ay natutulog. Kaya ang dapat na paniwalaan ay yung Diyos na hindi matutulog kasi nababantayan niya yung mga nilikha niya. Pag ang Diyos ay natutulog ay hindi niya mababantayan yung mga nilikha niya. Paano kung natutulog siya? Hindi niya marinig yung mga panalangin ng mga nilikha niya. Kung natutulog pa siya tapos mayroong maghingi sa kanya, ay malamang kagagalitan niya kasi sabihin niya, iniistorbo mo ako, paano ako makatulog na naghingi ka pa. Kaya ang dapat na Diyos ay si Allah na hindi siya natutulog. Nabanggit yan sa Quran 255. Ang Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, hindi siya inaantok at hindi natutulog. Yan. At isa pa, logika kung ang relihiyon mo ay hindi Islam. Dahil itong Islam ay sino man ang tumanggap sa Islam ay mapaparaiso. Paparaiso. Kasi ito ang relihiyon ni Abraham. Relihiyon ito ng lahat ng mga propeta. Relihiyon nito ni Muhammad. Nabanggit doon sa Quran 6 verse 161. Sabihin mo, Muhammad,
ang relihiyon ko ay Islam na isinunod ko sa relihiyon ni Propeta Ibrahim. Ang relihiyon ni Propeta Ibrahim, Hanif, sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos Allah, hindi siya kabilang sa mga nagtatambal. Nalaman diyan na si Muhammad ay sinunod niya yung relihiyon ni Abraham. Yan din ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Mula kay Adam, ang relihiyon niya ay Islam. Nabanggit doon sa Quran 3:33 na ang relihiyon ni Adam ay Islam. Kasi siya ang unang propeta. Ang nabanggit doon sa Quran 3:33 ay ang Allah ay pinili niya si Adam at si Noah at pamilya ni Abraham at pamilya ni Imran na higit sila sa sangkatauhan sa kanilang mga kapanahunan. Ibig sabihin ay propeta sila kasi pinili sila sa kanilang panahon. Yon. Si Adam, kahit isearch sa Google, siya ang unang propeta ng Islam. Siya si Adam. Lahat ng mga propeta, nabanggit din yung si Noah ay sugod din ng Allah. Lahat ng mga propeta ay mga sugod sila ng Allah. Oh, yon, si Abraham, mayroon nabanggit sa Quran na si Abraham ay una siya sa mga Muslim. Ganon din si Muhammad na mayroon din ayat sa Quran na una siya sa mga Muslim. Ang kahulugan na yan ay sa panahon niya ay siya ang nangunguna sa mga Muslim. Kasi ang nadatnan niya ay yung mga tao ay sumasamba sa mga ribulto. Kaya yon, natawag siyang unang Muslim. Ganon din si Abraham. Ang nadatnan niya ay yung mga tao ay sumasamba sa mga ribulto, kaya natawag siyang unang Muslim. Oh. Ang tanda sa Muslim si Abraham ay siyang nagtayo sa Mosque Kaaba. Kahit i-search sa Google na siya ang nagtayo sa Mosque Kaaba. I-search sa Google, who built Mosque Kaaba, ay makikita doon si Abraham. Yan. Isa pa, lugi ka kung paniniwalaan mo si Jesus ay naipako sa cross kasi walang klaro ang nasa Biblia. Kasi nakukontrahan doon sa Gawa 5:30 na si Jesus ay ibinitay sa punong kahoy. Nakakontra doon sa Marcos 15:30 na si Jesus ay ipinako sa cross. Kontra din niya yung Hebreo 5:7 na si Jesus ay dininig ang panalangin niya na iniligtas siya sa kamatayan. Yan. Nagkukontrahan. Pati yung oras ng kamatayan ni Jesus, walang klaro yun. Walang klaro yun kasi nagkukontrahan din yun. May talata sa Mateo na alas 9 siya namatay. Mayroon naman sa Lucas na alas 3 siya namatay. Ano bang tama doon? Kung nagkukontrahan yan ay walang klaro yan. Kung sa korte pa ay hindi nila pakikinggan ng mga ganyan na mga nakukontrahan. Ibabasura nila. Mas dapat ang paniwalaan ay sa Quran dahil walang kontrahan sa Quran. Kaya ito ang tama. Sa Quran 4:157, si Muhammad, Jesus ay hindi nila naipako sa cross at hindi nila napatay. Ngunit mayroong kamukha ni Jesus na yon ang napatay nila. Yon. Kaya dapat yung paniwalaan sa Quran dahil walang kontra-kontrahan. Kung ikumpara sa Biblia ay nagkukontrahan. Mayroong nagsasabi na ibinitay sa punong kahoy, mayroong nagsasabi na ipinako, mayroong nagsasabi na iniligtas. Pati yung oras nagkukontrahan, alas 9 o alas 3. Kaya walang malakas na kuan. Mas malakas yung sa Quran kasi
walang kutran. Isa lang, hindi na matay, hindi na pako. Yan. Ikapat na batayan ko. Lugi ka kung paniniwalaan mo ang Biblia kasi nahaluan ng mga kasinungalingan. Kasi si Pablo ay inamin niyang sinungaling doon sa Roma 3:7. Ganon din doon sa Jeremias 8:8, sinabi paano niyong sasabihin na kami ang mga pantas sa mga kautusan ng Diyos, samantala narito ang mga nagsulat na kasinungalingan ng mga Time. eskriba. Okay, so dyan nagtatapos ang first presentation ni Ustad Ali Sultan. At sa mga bagong nanonood dyan, ang ating topic, tutunayan ko na pag hindi tatanggapin ang Islam ay maimpyerno. Ang affirmative dyan, yung sa salita kanina, si Brother Ustad Ali Sultan is an imam. At ang negative naman, yung magtatanang ngayon, si Fernando Camacho ng STA. Ayan. So, 7 minutes sa pagtatanong. Bro Fernando Camacho, your time start now. Okay, thank you. Good evening, kapatid na Ali Sultan. Good evening din. So, batay po doon sa pakikinig ko sa inyo pong presentation, meron lang naman po akong ilang mga bagay na gustong klaruhin. Una pong tanong, meron ho bang mga makasalanan na papasok sa langit? Meron po o wala? Yung mga makasalanan na hindi pinatawad ay hindi sila makakapasok sa paraiso. Ngunit kung halimbawa yung naniniwala ka kay Allah, tapos kahit na maimpyerno ka ay may pag-asa ka na makapasok ka sa paraiso. Next question. Okay, next question. Batay po sa sagot ninyo dyan na may papasok, alin ho ang papasok? Yung may mahina ang pananampalataya o yung malalakas ang pananampalatayang Muslim? Yung malakas ang pananampalataya, malakas ang pananampalatayang Muslim. Next question. So kapag mahina ang pananampalataya ng isang Muslim, hindi siya papasok sa langit, tama po ba? Yung mahina ang pananampalataya niya sa Islam, ngunit Muslim siya, ay mapaparusahan sa impyerno dahil sa hindi niya sinunod ang mga kautusan ng Allah o kaya nakalabag siya, ay mapaparusahan sa Next impyerno. question. Ngunit mapaparaiso. Next question. Okay. Next question. Yun ho bang babae na may regla kapag dumating ang paghukom? Siya ba'y mapupunta ng langit o mapupunta ng impyerno? Parang wala yan sa presentation ko. Ano ba ang tanong mo? Sabi niyo po kasi, Paki-review? sabi niyo po kasi yung mahina ang pananampalataya, hindi makakaakyat ng langit. Sinusundan ko lamang po. Yun naman hong mga nirereglang babae, mahina pananampalataya nila kapag meron silang regla. Pag dumating ba yung paghukom, sila ba ay may pag-asang makapunta ng langit? Hindi ko nabanggit yung Okay, sige. babae na may regla. Next question. Next question. Next question ka na lang. Okay. So next question. Sabi nyo kanina, pinatutunog nyo sa presentation ninyo, hindi ipinako sa krus si Kristo. Ngayon, kung hindi siya ipinako, sino po ang naging saksi? Meron ba kayong mailalabas na witness na hindi nga siya napako? Mayroon din. Ang may lalabas ko na witness ay si Maria kasi
nung pupuntahan ni Maria, yung anak niya ay nasalubong niya si Anghel Gabriel. Sinabi ni Anghel Gabriel, huwag mo nang problemahin ang anak Next mo question. dahil itinaas siya sa langit. Okay. Maliban dyan sa Quran, meron ka bang external evidence na nagsasabing mayroong nakasaksi na ang ating Panginoon Kristo ay hindi napako sa krus? Meron po ba? Yung sa Quran ay yan ang batayan. Objection, Mr. Pero Moderator. itong sinasabi Time stop. ko, Time stop Objection. muna. Ah. Okay, ano yung objection? Okay, ang hinahanap ko po ay external evidence. Ibig sabihin, panlabas na pagpapatotoo maliban sa Quran. Kung meron ba siya sa history o sino mga reliable person Okay. na naging witness na hindi napako ang ating Panginoon sa krus. So bro Ali, Meron ganito o wala? daw, bro. Meron ba daw o wala kang prueba o ebidensya maliban sa Quran, bro? Yan, oo. Oh, meron ba or wala? sasagot na lang ako. Sige, proceed, bro. Sasagot na lang ako, no? Ang sagot ko ay ganun pa rin na si Maria kasi nabanggit dito sa History of the Prophets na nung pupuntahan ni Maria si Jesus ay sinalubong siya ni Anghel Gabriel. Sinabi niya hindi namatay si Jesus dahil itinaas sa langit kasi ang napatay ng mga Romano at mga Hudyo ay yung kamukha ni Next question. si Maria. Okay. Tama ba na yung gumawa ng History of the Prophets mo ay mga Muslim din? Tama po ba? Oo, mga Muslim din. Okay. Wala ka Mga bang... Muslim din, ngunit mga maalam ito. Okay. Next question. Sige. Wala ho ba kayong ibang, yung neutral, yung nasa neutral, hindi Adventist, hindi rin Muslim, na nagpapatotoo na may saksi na ang ating Panginoon Kristo hindi napako sa krus? Meron o wala? Wala. Ngunit hindi na kailangan gawing witness ang kasamahan ninyo katulad ng Kristiyano kasi automatic hindi nila paniniwalaan ng Quran. Ngunit dito sa Quran ay 100% dito Next question. na ayonan pa doon sa Stories of the Prophets. Okay. Sabi mo kanina lahat ng propeta Last 1 ay minute. Muslim. Last 1 minute, okay. Sabi mo lahat ng propeta ay Muslim. Tama ba ang ating Panginoon Kristo ay isa ring propeta? Yes or no? Yes, isang propeta si Jesus, nabanggit dito sa Quran 5:75, si Jesus ay hindi siya humigit sa isang sugo. Ibig sabihin ay propeta lang si Jesus. Okay. Ayon sa Biblia, ang Panginoong Kristo ay tinatawag na berbo o salita ng Diyos. Tinatanggap mo ba yon? Tinatanggap ko na salita ng Diyos yung naayon sa Quran na sinabi ng Allah ay nilikha ko si Time. Jesus sa pamamagitan ng aking salita na time. mangyari at nangyari nga. Okay. So, yan po yung ating first cross ng negative sa affirmative. At dadako na agad tayo sa 10 minutes na negative stand naman. First stand ng ating negative side. So, 10 minutes para sa iyo, Bro Fernando Camacho ng SDA. Your time start now. Okay. Isa pong magandang gabi sa inyong pong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Ating pinasalamatan unang-una ang ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa po, ang Debaters Convention na siyang bumubuo ng napakagandang programang katulad po nito. Ganon din ating binabati ng magandang gabi itong ating mga kasama dito sa platform.
kay Apostolic, Nestor, kay Umbril, sa aking kapatiran, kay kapatid na D, Cal, Nico, at syempre sa akin pong napakabait na kausap, ang kapatid na Ali Sultan. So naririto po ako mga kababayan para tumayo sa panig po ng negatibo. Samantalang pinatutunayan po ng affirmatibo na kapag ka hindi po tatanggapin ng Islam ay may impyerno. Sa akin naman pong panig bilang pagtutol, naniniwala po ako na kapag ka na kapag ka ikaw ay nag-Islam ay maiimpyerno ka. Yan po ang kabaliktaran po niyan Habang pinatutunayan ng kapatid na Ali Sultan na kapag hindi tatanggapin ang Islam ay maiimpyerno. Sa panig ko naman, kapag tatanggapin mo ang Islam, tiyak maiimpyerno ka. Di ba ganyan ang magiging kalagayan po niyan. Ngayon, sa unang bahagi ng akin pong gagawing pagtibag, gagamitin ko po ang Quran, hindi dahil sa naniniwala ako na ang Quran ay totoo. Bakit? Sapagkat ang Quran po ay isang gawa-gawa lamang o inimbentong kasulatan. At isa pa, bukod sa pagkakaimbento po niyan, wala pong mapagbabataya ng kanyang orihinal na kasulatan. Yun pong sinasabi nila na meron, ang totoo po niyan, wala. Pansinin po ninyo, dito sa isang aklat na ginawa ni Jeffrey, dito sa Cesar Farah, Islam, Belief and Observation, New York, Barron's, copyright 1987, page 28. Pansinin po ninyo, mula sa pagkakatala ng kasaysayan ng Quran, nothing is more certain than when the prophet died. There was no collected, arranged, collated body of revelation. The earliest strata of tradition available to us make it quiet, certain than there was no Quran left. Walang natira, no Quran left ready to a heritage for the community. The prophets had proclaimed his message orally, and except in the later period of his ministry, whether they were recorded or not was often a matter of chance. So sa panahon po ng kinikilala nilang propeta at sinasang-ayunan din po nila, wala talagang nasulat na Quran. Then pagkatapos mamatay ni propeta nila, saka lamang nagkaroon ng available na kasulatan. Ang problema, yung mga kasulatang ito, na ginawa, nang mamatay na yung kanilang propeta, pinagsusunog po, ayon sa kasaysayan po nila. Napilit nilang ipinagtatanggol na hindi raw po nasunog yung katiwa-tiwalang mga salin. Yun po ay pagpapalusot na lamang po nila. Pero ang totoo, yan po ay ipinasunog, kinain na ho ng mga hayop po yan. Kaya hindi ho mapapagkatiwalaan ang Quran. Yan. At isa pa, dito sa Basic Principle of Islam, Abu Dhabi, UAE, the Said bin Sultan Al Nahyan Charitable and Humanitarian Foundation, copyright 1996, sa pahina 4. Mababasa niyo po diyan mga kaibigan, na ganito, tumutukoy ito sa preservation ng Quran. Sabi dito, no other book in the world can match the Quran. So, ako sinasang-ayunan ko rin yan kasi hindi salita ng Diyos yan kaya tunay na wala talagang magiging match dyan. The astonishing fact about this book of Allah is that it has remained unchanged. So, ito rin paniniwala na hindi binago. Even a dot
over the last 1400 years, no variation of Quran, so etc. etc. Pero mga kapatid, pagkaraan ng ilang mga panahon, makikita na ho ninyo yung ipinagmamalaki po nilang walaan niyang variation, walang pagkukulang, walang pagkakamali. Ano ho, merong isang sulat mula po sa kawanian ng kamusliman na nagsasabing kailangan ng iribisa. Kailangan ng iribisa yun pong kanilang Quran dahil sa karamihan ito ng kamalian. Gaano karami ang mali? Dito po, buksan po ninyo yung reported from Mimri TV, August 20, 2020. Ano po ang sabi rito? Since this writing system and human invention argue Hashim, there is no reason to sanctify it as many Muslims do. In fact, he says, it is time to correct some 2,500 errors. Papaano natin ngayon yung paniniwalaan? Napakarami pala yan. Sino nagsabi? Yun pong kanila na pong Muslim world. Kaya pag yan natin ibabase, kaligtasan natin, abay delikado ho yan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya tanging-tangi mga kaibigan, wala tayong mapapagsandigan ng pananampalataya, kundi ang banal na kasulatan. Kaya mali ho yung kanyang sinasabi. Yung sinasabi niya sa awit 44 verse 23, na natutulog ang Diyos, ginawa ho niyang literal. Yun ho ay paglalambing nung kumakausap sa Diyos. Hindi yung literal na natutulog ang Diyos. Abay, pag ginawa ho ninyo literal yan, babagsak po kayo sa biblical interpretation. Meron ho kami tinatawag ditong hermeneutics. Hindi katulad ho ng Quran, hindi mo pwedeng i-interpret po yan. Kaya kung ano naririyan, yan na po dapat nating pagbasihan. Ngayon, isa-isahin po natin habang wala pa yung ating oras. Kanina, natanong ho natin, may makasalanan bang papasok sa langit? Ayon sa kanila po, sa kanilang doktrina, dito sa gusto kong mabasa ito, maganda kasi yung pagkakabanggit dito, Okay. Dito sa Sahih al-Bukhari. Yan. Book 10, Hadith 201. Nakalagay po rito mga kapatid, kapag binasa niyo po yan, hindi ko na po isa-isahin, lahat po ng Muslim, lahat po ng Muslim ay dadaan po sa impyerno. Sabi dito, babasahin ko ilang bahagi, they will say, you our Lord, Allah will call them. And Asirat, yung Asirat po, yan po yung tulay, will be laid across the hell. And I, Muhammad, shall be the first amongst the apostle to cross it with my followers. Mapapansin po, pansinin pati yung kanyang mga followers. Si Muhammad daw ang mauuna, kasunod yung mga followers. Pupunta sila lahat sa impyerno. Kaya lalabas nito, ayaw man natin sabihin, kasama si Bro Ali. Kasi lahat At ang nanguna na roon, si Muhammad. Kaya dito nagigiba na natin, tama yung kaisipan, kapag hindi ka mag-Muslim, hindi ka maiimpyerno. Pag mag-Muslim ka, maiimpyerno ka. Lalo na kapag mahina ang iyong pananampalataya. Sabi rin ni kapatid na Alyon pag mahina pananampalataya mo, hindi ka maliligtas Hindi ka mapupunta sa langit, maiimpyerno ka. Ang problema, dito sa kasulatan nilang ito, hindi lang mahina pananampalataya, pati malalakas Si Muhammad, malakas pananampalataya, pero nauna na sa impyerno. Nakita na po ninyo yan. Ngayon kapatid na Ali, isave mo ngayon ito. Itong sinasabi sa inyong Sahih al-Bukhari. Tutulan mo na hindi totoo na ang Muslim ay dadaan sa impyerno. Kasi pag tinutulan mo, meron pa ako susunod na babasahin, mas matindi. Yan. Kaya tutulan mo kapatid na Ali, itong Sahih al-Bukhari. Matindi po yan. Kasulatan po ninyo yan. Ano po? Yan.
Ngayon, isa pang bagay na gusto ko pong makita ninyo. No? Wala hong ibinigay, mga kapatid, na makapagliligtas sa atin maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Ano? Na siya pong itinalagang tagapagligtas. Hindi po si Muhammad, hindi po si kung sino-sinong mga propeta, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Mababasa po ninyan, buhat sa Kapitulo 4, Aklat na Magawa, talatang 12, na sa silong ng langit, wala tayong sukat na ikaliligtas. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas natin, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag rin ho kayo maniniwala na hindi namatay sa krus ang ating Panginoong Hesus. Kanina nga hinanapan natin mayroon bang pruweba, buhat sa panlabas, na katibayan, na mayroong saksi na hindi namatay? Wala ho Okay, salamat po. Okay, so dyan natatapos ang ating first stand ng negative side at dadako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Okay, Bro Ali Sultan, 7 minutes para sa iyong pagtatanong, bro. Your time start now. Okay, ang unang tanong ko, hindi mo ba alam yung sinabi mo na mayroong isinunog sa panahon ni Usman? Ang tanong ko, hindi mo ba alam na may nakatago kay Hafsah yung original na Quran? Alam ko po na mayroon kayong ganyang pahayag. Ang tawag po diyan ay pagkukubli sa tamang kasaysayan. Sapagkat sa kasaysayan ng Quran, lahat po nasunog, walang natira. Ano ho? Yan po ang nasa kasaysayan, hindi po yung mga pinagsasabi na mga pangduduktor para mapagtakpan ang kasaysayan ng Quran. Okay. Importante inamin mo. At okay. Yung sinabi mo. Kasi wala akong inamin. Oo. Sige. Nasa ito tayo ha. Sige. Yung nabanggit sa Quran awit 44:23 na natutulog ang Diyos sa Biblia. Ang sabi mo, iayusin mo sa hermeneutics. Ang tanong ko, bakit kung salita ng Diyos ang Biblia, bakit ninyong pinapalitan ng mga bakit ninyo ayusin ng hermeneutics? Sasagot na po. Yan ang tanong ko. Proceed sa sagot. Apo. Ang hermeneutika po ay ang rules of hermeneutics ay hindi po pagpapalit ng mga tala sa Biblia, kundi ito'y isang paraan kung papaano uunawain ng tama ang kasulatan. Wala hong pagpapalit po yan. Proseso po yan kung papaano uunawain ng tama at tratuhin ng tama ang Biblia. Halimbawa, kung nakasulat doon sa Biblia na natutulog ang Diyos, paano mong ipauunawa na hindi natutulog? Sige nga, subukan mo, gawin mong hermeneutics ang natutulog. Meron tayong tinatawag na ito ba'y paliteral na sinabi o ito ba'y metaphorical? Ayan, meron pong paglalaro na kinakailangan kang isaalang-alang. Yung sinasabi kong paglalaro, yung tamang pagpoproseso. Dito sa buong kabanatang ito, mapapansin po ninyo, hindi iyan literal na natutulog ang Diyos. Dahil kailanman ang Diyos hindi po natutulog. Hindi rin humihiga ang Diyos. Next question. Katulad ng nababasa po ninyo, bumangon ka. Hindi yun ganun yan. Next question. Yung nakalagay doon sa awit 44:23 na natutulog ang Diyos, kung ganun, hindi mo paniniwalaan na nakasulat yun sa Biblia? Oo, hindi. Hindi po literal na binabanggit po dyan.
isa po sa mga rules ng hermeneutics, unawain mo siya sa uunawain po ninyo siya sa sistema ng tinatawag na Hebraism. Ano ho? Yan. Uunawain mo siya hindi sa kaisipan ng isang Pilipinong mambabasa, kundi sa kaisipan ng isang Hebreyong manunulat. Oh, yan po ay isang palasak na ginagamit nila bilang paglalambing sa Diyos. Yan po yan, hindi yan literal na natutulog ang Diyos, kaya maliho kayo riyan. Uulitin ko. Ang tanong ko ay yung natutulog ang Diyos sa Biblia ay anong ipapalit mo halimbawa? Paano 'yon? Hindi ho siya papalitan, kundi ating uunawain. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang natutulog sa kaisipan at konsepto ng isang manunulat na Hebreo? Ayun, kung Pilipino uunawa po niyan, iisipin natutulog nga. Oh. Pero sa mga Hebreo, hindi natutulog ang Diyos. Pananalitang paglalambing po yan nila. Sige. Iwasan ko na lang yan. Yung nabanggit mo na ang mga Muslim ay dadaan sa impyerno at sinabi mo yung impyerno ay tulay, sirat. Ang tanong ko, ang sirat ba ay tulay? Oo, hindi. Tulay po, bridge. Kaya nga po dadaan kayo talaga sa impyerno eh. O ngayon, ang basahin po ninyo, mayroon bang tulay? Tulay na papunta sa Jena o sa Paraiso. Wala hong kayong turo na mayroong tulay na papunta sa Jena. Ang turo nyo, tulay papunta sa impyerno. Next question. Last 1 minute. Yung tulay ay sa itaas. Tapos patungo yon sa Paraiso. Ang tanong ko, yung tulay ba ay naabot yung sa ibaba? Opo, yan po ay tulay. Patungo pa tulay po yan across the hill. Ngayon po, sabi ninyo, yan ay tulay papunta sa Jena. Ay basahin po ninyo na yung Asirat na yan ay across the Jena. Ayun, para mapasinungalingan ninyo itong aking binabasa. Dahil wala akong nabasa na mayroong Asirat na across the Jena. Okay. Last question ko. Yung si Jesus. Time na. Time Okay. Thank you. So dyan natatapos ang ating first stage ng debate, which is yung ating first cross at first stand. Ayan. At bago natin ituloy sa rebuttal, ito na yung rebuttal stage. Basa muna tayo ng comments. Shoutout kay Jaime Regala. Sabi niya, go Islam, ilang paso mo yan? Tulad kay Moncada. Yan. Sabi naman ni Phil Christian Arlantico Barbero, God bless po sa lahat, kapayapaan at mag-ibig ang manguna sa bawat isa dahil iisa lang ang ating tunay na Diyos. Shoutout din kay Ronzen de la Cruz. Sabi niya, ang ganda namang topic yan. Siguro magiging ma-action ang labanan na yan. Ayan, ito na siguro yung pinaka-ma-action dito sa rebuttal. Shoutout din kay Christian Savior. Ayan, good luck Ali Sultan. Sana makapuntos ka na sa pagkakataong ngayon. Sabi naman ni Ayan Zakir, tanong, papasok ba lahat sa Paraiso ang mga Muslim? Sagot, una po sa lahat ay dapat, ang taas, pasensya na bro. Hindi ko ito mababasa. Shoutout din kay Antonio Flores, diretso na naman sa kanal yan. Okay. Sabi ni Albert R. Hinkel, next question, I don't know the answer. Sabi naman ni okay. Ronald Tipan, kapag may regla, mahina pala, grabing doctrine yan. Sabi naman ni Usman Monton, Janggao,
walang kadadala ang mga SDA. Ayan. May ad hom dito konti at hindi ko babangkitin. Shout out kay Zakir Otman Naik. Camacho, ano na naman na, ha? Okay? Na lang aki alitulad ng ginawa ni Rashid kay Raymond Kada. Babalasubasin ka lang ni Aki Ali tulad. Yan yung sabi niya ni Rashid kay Raymond Kada. Ayan. Sabi ni Rico Palam, walang kwentang tanong ng Islam. Sabi ni Moises Aki, grabe di alam ang hermeneutics. Sabi naman ni Pastor Romel, nanonood, go, go, go. Ayan. At tuloy tayo sa ating rebuttal. Siyempre, 10 minutes ulit. Bro Ali Sultan ng Islam, para sa yung rebuttal, your time start now. Okay, aking rebuttal. Itong katunggali ko, sinabi niya kanina na yung mga Quran daw sa panahon ni Osman ay mayroong sinunog. Makinig ka, Igan. Ang sinunog doon ay yung mga galing sa iba't ibang lugar na nahalata nila na hindi yun tunay na Quran. Yung Quran kasi ay yung original na Quran ay nakatago yun kay Hafsa. Yun. Kaya yung sinunog nila ay hindi na yun original na Quran. Kaya basag na yung tindig mo. Yung mga atake mo, dumiretso yan sa kanal. Yung sinabi mo, yung mga atake mo sa Quran, sino ba yung nabanggit mo? Galing yun sa mga, hindi yun mga eskolar ng Islam, yung sinabi mo na ang Quran ay no variation, may mga pagkukulang. Iba-iba yung mga sinabi mo na atake mo sa Quran, lahat yan kasi sinungalingan. Walang mga eskolar na Muslim na nagsabi may nabago sa Quran, may mga kontradiksyon sa Quran, may mga kasinungalingan sa Quran. Kung ikumpara mo sa Biblia, maraming kasinungalingan sa Biblia. Kasi katulad yung inamin mismo ni Pablo sa Roma 3:7 na siya ay sinungaling. Tapos napakarami ang sinulat niya sa Biblia. Kaya doon ay basag na. Yung sa nabanggit ko din kanina sa Jeremias 8:8, sinasabi ninyo na kami ang mga pantas sa mga kautusan ng Diyos, nandito yung mga sinungaling na pagsusulat ng mga eskriba, magsusulat ng kasinungalingan. Isipin mo yon. Kaya ang Biblia na yan ay may mga halong salita ng tao. Kung ikumpara sa Quran, ay wala ang Biblia. Kasi si Pablo, napakaraming isinulat niya, 13 aklat. Isinulat niya sa Biblia, inihalo sa Biblia. Tao yan si Pablo. Kung ikumpara sa Quran, ang Quran ay walang naihalong mga salita ng tao. Kahit si Muhammad, walang salita dyan si Muhammad. Puro yan salita ng Allah. At saka ang Biblia ay hindi yan inangkin ng Diyos na salita niya. Ang Quran ay inangkin ng Diyos. Inangkin ng Allah na salita niya. Sinabi ng Allah, ang Quran ay salita ko, inalagan ko laban sa kasinungalingan. Pansinin mo ang Quran, hindi masisiraan. Hanggang ngayon, original pa rin ang konteksto niya sa Arabic. Yan, kung ikumpara sa Biblia, ay wala pa sa kalingkingan ng Biblia dito sa Quran. Tulad yung nabanggit sa Quran, ipagkumpara natin. Nabanggit sa Quran Quran 2:255 na ang Allah ay hindi inaantok at hindi natutulog. Ikumpara sa Biblia ay natutulog ang Diyos. Pero ang rason mo,
Gagawin namin hermeneutics. Metaphorical. Eh, napakaklaro doon na natutulog tapos iibahin. Ano ba yun? Salita ng Diyos ba yun? Yung pwede ibahin ng tao? Kaya hindi yun pwede irasyon. Kaya diyan, wala. Hindi pwedeng ibahin. Naitanong ko rin yan sa'yo, bakit ninyong iniiba yung nakasulat sa Biblia? Sagot mo, basta ganyan, hermeneutics. Kailangan gamitan ng hermeneutics. Yan ang problema. Maraming mga hindi maintindihan sa Biblia. Katulad din yung nabanggit sa Biblia, Marcos 16, 17, 18, 19. Kung nananampalataya kay Jesus ay pwede kang magpatoka ng kobra o kahit uminom ka ng lason ay hindi ka mamamatay. Hindi ako maniniwala na salita yan ng Diyos. Sinong susubok ng inom ng lason o magpatoka ng ahas? Kung ganun, sasabihin niyo, mayroong mga hermeneutics na gagamitin diyan. Napaka napaka-linaw na yun. Kaya yan, mga kapatid, yung kanina, sinabi mo, lahat ng mga Muslim ay dadaan sa impyerno. Tapos, idinadagdag mo sa sirat. Itinanong ko rin sa iyo, ang sirat ba ay tulay o hindi? Sabi mo, oo, tulay. Okay. Nalaman natin na mayroong sirat sa kabilang buhay na ang baba niya ay impyerno. Lahat ng tao ay makakadaan doon. Kahit yung Muslim o kafir ay lahat doon makakadaan. Pati si Muhammad, lahat ng mga propeta ay dadaan doon. Yung sirat na yon ay patungo sa paraiso. Na sino ang makatawid doon ay siya ay nagtagumpay. Sino naman ang mahulog doon ay siya ang nasira. Dahil doon sa sirat na yon ay mas matalas pa yung kaysa espada. Kaya yung mga walang pananalig kay Allah ay siguradong silang mahuhulog doon sa sirat na yon. Kaya basag na yung atake mo na sinabi mong ang mga Muslim ay makakadaan sa impyerno. Mas mabigat yung nabanggit doon sa Quran, doon sa Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Katotohanan yung mga hindi naniniwala kay Allah, kasama ng mga Hudyo at mga Kristiyano na sila ay nagtambal sa mga Diyos-Diyosan, ibang Diyos, ay sila ay may impyerno. Yan ang katibayan ko na yung hindi naniwala kay Allah ay may impyerno. Yan, kapatid. Dapat makabigay ka rin ng katibayan na pag hindi ako maniwala kay Jesus o hindi ako maniwala sa Biblia ay may impyerno ako. Pero dito sa Quran ay nandito pag hindi ako maniwala. Pag hindi ka maniwala sa Islam ay may impyerno ka. Yan ang batayan ko. Kaya ito malasakit ko sa inyo na gusto kong maligtas din kayo. Ang payo ko sa inyo ay saliksikin niyo ang Islam. Pwede rin subukan niyo ang Islam. Kahit 4 na buwan lang. Kung ayaw kayo sa Islam, ay pwede kayong umalis. Depende sa inyo. Pero ang karamihan, pag makapasok sa Islam, ay napapanatag sa Islam. Sigurado kayo dito. Dito sa Quran, mayroong isang Amerikano na nagbabasa ng Quran. Noong katagalan ng pagbabasa niya ng Quran, ay niyakap niya ang Islam. At saka ngayon ay panatag na siya sa Islam. Kaya kasi itong Quran ay tunay na salita ng Diyos. Yan. Okay.
1 minutes pa ba? 1 minutes? Alas 2 minutes. Kaya dagdag ko doon, nalugi ka kung paniwalaan mo, kung malulugi ka kung paniwalaan mo yung Biblia na nakasulat doon sa Marcos 16, 17, 18, na kung nananampalataya ka kay Jesus ay pwede kang humawak ng kobra o uminom ng lason. Lugi ka doon. Tama yung nasa Quran na latol ko ay diyakom ilataklo ka. Huwag mong ilagay ang sarili mo doon sa kapahamakan. Kasi ligtas yung maniniwala sa Quran, hindi katulad sa Biblia na walang katiyakan. Last, lugi ka kung hindi mo paniwalaan si Muhammad ay sugo ng Allah kasi nabanggit sa Quran, wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Time ba? Okay. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. At uulitin ko lang yung kanilang topic na napakaganda, napaka-aggressive nito. Patutunayan ko na pag hindi tatanggapin ang Islam ay maiimpyerno. Affirmative dito si Ali Sultan, isang ustad, isang imam. Tsaka negative naman si Fernando Camacho, isang magaling na apologist ng SDA. Ayan, so 7 minutes para sa pagtatanong, second cross ng negative. Time start now. Okay. Ang una ko pong tanong ay ito, Ustad. Sabi mo, yung sinunog hindi tunay na Quran. Anong ebidensya mo na mailalabas ngayon, no, na katibayan, aklat, pangkasaysayan, na yung Quran na sinunog ay hindi tunay na Quran? Meron po ba kayong referensya? Meron o wala? Wala akong hawak dito na referensya. Pero lahat ng Muslim ay alam namin na hindi nasunog yung isinulat sa panahon ni Khalifa Abu Bakar. Yun ay napagkaisahan nila nung isulat ang Quran. Nung naisulat na ay ipinatago kay Hafsa yung isang original at mayroon din kopya si Umar. Okay. Next question. Doon sa yung kay Abdullah ibn Masud of Rupa, na isang Quran text, bakit wala roon yung Surah 110 at Surah 114? Kung may kulang yan na Quran, sabi mo wala yung Surah 110 at 114, ibig sabihin binawasan. Kasama yan sa mga nabawasan, na biktima ng mga kafir o mga hindi nananampalataya. Kasi yung mga Hudyo, gumagawa sila ng paraan na masiraan nila ang Islam. Ang original ay yung kompleto na mayroong Surah 14 at Surah 10. Ibig mong sabihin, peke, yung Quran na hawak-hawak ni Abdullah ibn Masud? Tama ba? Peke ba ang pagkaunawa mo ron? Oo, kung may kulang. Kasi sabi mo, wala doon yung Surah 10, Surah 10 at saka Surah 115, 114. Kasi ang Quran ay hanggang yan sa Surah 114. Yung nilalabas mo ngayon. Okay, next question. Sige. Next question. Sabi mo yung Quran ni Abdullah ibn Masud ay peke. Meron ka ba ulit mailalabas na dokumento na yung Quran ni Abdullah ibn Masud ay peke? Meron o wala? Kaya kung nasabing peke ang galing diyan kay Abdullah bin Masud. Okay, time start. May objection tayo. Okay, ano yung objection?
Yes, sabi niya po peke, kaya hinahanapan ko siya ng authentic reference na nagsasabing yung Quran ni Abdullah ibn Masud ay fake Quran. Okay. At nadinig ko din yung categorical salas, di ba? Meron Meron o wala? So, ganito, since categorical, sagutin mo muna yung categorical, Bro Ali, tapos paliwanag ka ng 20 seconds. So, para malinaw tayo, pakiulit nga muna, tapos iraran ko yung time pag sumasagot na. So, proceed. Okay. Okay. Sabi ho ninyo, yung kay Abdullah ibn Masud na Quran ay fake. Ngayon, meron ho ba kayong matatag na katibayan ng kasaysayan ng Quran na nagsasabing yung Quran ni Abdullah ibn Masud ay peke? Meron po bang reference o wala? Sino sasagot? Wala akong hawak na, wala akong hawak na referensya. Ngunit alam namin lahat na pag nabawasan yung Quran, ay yun ay peke. Kaya isa rin na halata na peke ang sinasabi mo ay yung Quran ay isinulat yan sa panahon ni Khalifa Abu Bakar. Ang nagsulat niyan ay si Zaid bin Thabit. Next question. Yun ba? Next question. Yun bang inyong Quran, mayroon ba yang kopya? Meron o wala? Oo, doon sa panahon ni Propeta Muhammad ay hindi naisulat. Mayroong naisulat na doon sa mga buto ng hayop, mga bato, o sa mga dahon, o sa balat ng hayop. Next question. Pero hindi pa yon binuo, next hindi question. pa yon naisulat lahat. Aling kopya ang meron ka na Quran? Question. Yung kay Abdullah ibn Masud o yung kay Uthman? Hindi. Ang sagot ko sa iyo ay hindi kay Abdullah bin Mas'ud at hindi kay Osman. Ang Quran ay isang bisis lang yan kinopya sa panahon ni Khalifa Abu Bakar. Ang nagsulat niyan ay si Zaid. Nagtulong-tulong yung mga lahat ng mga hafiz. Kasama doon si Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Khalaf, si Abdullah bin Omar. At kinulikta nila yung mga isinulat doon sa panahon pa ni Muhammad na mga doon sa mga dito sa tatanungin. Sabi mo si Pablo sinungaling. Saang talata mo ng Biblia mababasa na si Pablo ay sinungaling? Doon sa Roma 3:7, basahin mo doon na inamin ni Pablo na siya ay sinungaling. Tapos si Pablo ay napakaraming inihalo niya sa Biblia na mga salita niya. 13 aklat ang inihalo sa Biblia na si Pablo ang nag-akda niyan. Next question. Next question. Dito naman kita sa sinasabi niyong isinulat ng mga eskriba ang mga kasinungalingan. Tanong, alin ang isinulat ng mga sinungaling na eskriba? Yun bang Biblia o hindi? Yung Biblia, kasi yung mga eskriba ay tagasulat yan sa Biblia. Kasama yan sa doon sa mga 40 person na mga unknown tao na sumulat ng Biblia. Kaya nga sagot ni Jeremias ay sinasabi ninyong ako'y panta sa mga kautusan ng Diyos. Okay, next question. Saan mo mababasa? Next question na po. Saan mo mababasa sa Biblia na yung isinulat ng mga sinungaling na eskriba ay yung Biblia? 10 na talata. Doon na lang sa Jeremias 8:8 kasi si Jeremias mismo ang nagsabi na nagsusulat yung mga eskriba ng kasinungalingan. At sa anong sinusulat ng mga eskriba? Time. Yung mga kautusan kuno ng Diyos. Time.
Time. Okay, so Time. dyan natatapos ang ating second clause ng negative side at dadako na tayo sa rebuttal ng ating negative. At ang topic natin, patutunayan ko na pag hindi tatanggapin ang Islam ay maimpyerno. Ang affirmative dito, si Ali Sultan, yung tinatanong kanina. At ang negative naman, yung magsasalita ngayon sa kanyang rebuttal, Fernando ng SDA. So bro, 10 minutes ulit. Yes. Your time Okay. start now. Okay. So, napansin niyo ho mga kaibigan, ano? Sa kanya pong pagpapalusot, sapagkat inilahad natin, yung Quran na kanyang sinasandala ng pananampalataya ay sinunog. Bilang pagpapalusot, ang sabi niya, hindi daw po sinunog yung Quran. At yung mga sinunog, yung hindi tunay na Quran. Nang hinanap natin ang ebidensya, wala palang ebidensya na nagsasabi na yung sinunog peking Quran. Yun po ay sa bibig lamang ni Ustad Ali. Walang katibayan. At wala ho kayong makikitang katibayan naman talaga na yung sinunog peking Quran. Wala ho niyan. Kaya nga hindi pwedeng pagkatiwalaan ang Quran, mga kaibigan, mga kapatid. Yan. So dito pa lamang ho, nakikita na natin na talagang gumewang na yung kanilang stand at hindi niya na naitayo. Na kapag hindi ka mag-Muslim, hindi ka maiimpyerno. Sapagkat yung kanyang pinaniniwalaang Quran, hindi authentic, di maiimpyerno ka niyan. Hindi yan authentic. Tinanong din natin yung pinagmamalaki niyang Quran. Bakit doon sa Surah 110 at Surah 114 na Quran na hawak ni Abdul ibn Masud, wala yung mga surang ito? Sabi niya, peke raw. Mga kaibigan, mga kapatid. Ewan ko lamang, mga kaibigan, kung talagang pumasok ito sa pag-aaral ng Islamic Kasi si Abdullah ibn Masud, isang authentic po yan para sa kanila. Hindi yan fake. Yung hawak po ni Abdul Masud, hindi ho yan peke. Pagpapalusot na lamang yon ng kaibigan po natin kausap. Kaya nga nang hinanapan natin ng ng katibayan na saan, sa kanilang mga referensya na yung Quran na hawak ni Abdullah ibn Masud ay peke. Wala na namang mailabas. Nako, pagagalitan kanyang kaibigan ng mas nakatataas sa iyo. Yung kay Abdul ibn Masud, itinakwil mo na. Yan. Tapos tinatanong natin kung mayroon daw bang kopya, sabi niya meron. Tinanong uli natin, kaninong kopya yung hawak niya, kay Abdullah ibn Masud o kay Uthman? Ang sabi niya wala sa dalawa. Mali na naman. Mag-search kayo ng Quran. Yan pong hawak nila, yan po ay kay Uthman na yan. Uthmanic version po yan. Siguro kulang ng pag-aaral ang ating kaibigan tungkol sa kanilang Quran. Kaya, nako mga kaibigan, hindi mo mapapagkatiwalaan talaga Quran Biblia ho, mapapagkatiwalaan po natin. Yung kanilang isinasawsaw niya, yung awit 44:23, idinidiin niya talaga na literal na natulog ang Diyos. Kahit na sa isang sentidong common, hindi mo iisiping natutulog ang Diyos. Kaya nga yung kanta ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Hindi talaga niya iniisip na ang Diyos natutulog. Sa hermeneutika, may tinatawag na Hebraism. Uunawain po natin yung sinasabi ng Biblia ayon sa kaisipan, pananaw ng isang manunulat na Hebreo, hindi sa kaisipan ni Ali Sultan. Pag sa kaisipan ni Ali Sultan, mapapahamak ho kayo mga kapatid, mga kaibigan. Hindi yan ang totoo. Ngayon, kung susundan ko siya sa ganyang pamuntos niya, tingnan ho ninyo dito sa kanilang Quran, dito po sa kanilang Quran, ay nakikita ba? Hindi yata. Dito sa 57 verse 4, ano sabi rito? Siya, yung Allah,
ang lumikha ng kalangitan at kalupaan sa amin na araw at pagkatapos siya ay nag-istawa. Siguro ipaliwanag sa atin yung salitang nag-istawa. Hindi lang ito basta lumuklok, hindi lang ito basta umupo. Yung nag-istawa, may kahulugan din ito sa Arabic na nagpahinga. Ngayon kung susundan ko yung kanya sinasabi, lalabas, si Allah nagpahinga rin. Yan ang dumediretso sa kanal. Malabo ho mga kaibigan, mga kapatid. Yan. Ngayon, yung kanina, yung 9 p.m., 3 p.m. na sinasabi ho niya, talagang hindi niya naunawaan ang Biblia eh. Ang Biblia, pagdating doon sa oras ng pagkamatay ni Kristo, mayroon dalawang reckoning po yan. Isang Roman reckoning at saka isang Jewish reckoning. Pag-aralan mo yan, kaibigan. Yang Jewish at saka Roman reckoning para maintindihan mo kung anong ibig sabihin po niyan. Pareho lang pong oras yan. Ngayon. Ngayon, ano pa? Yung sinasabi po niya, na si Pablo raw sinungaling. Tinanong natin at alam ko, ang uhugutin niyang talata, ito pong Roma 3:7. Pansinin po ninyo, sabi sa Roma 3:7, kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan, ay lalong lumitaw ang kadakilaan ng Diyos sapagkat naipakita ang kanyang katapatan, makatarungan, bang parusahan niya ako bilang isang makasalanan? Yung salitang aking kasinungalingan, doon siya nagkubli. Hindi niya itinuloy yung talata. Tuloy natin talata. Talaga bang sinungaling si Pablo? Tuloy. Sa verse 8, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo ko, sabi ng mga naninira sa akin. Sila'y parurusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Yun palang sinasabi niya ni Pablo, sa pamamagitan ng aking kasinungalingan, idinideliver lang pala niya yung mga sinasabi ng naninira sa kanya. Katulad ni Ustad Ali, pinaparatangan niya si Pablo sinungaling. Yun daw ang sabi ng mga naninira kay Pablo. Nakita ho ninyo? Dito nakikita natin sinungaling pala ang Islam. Sila pala ang naninira. May maliligtas bang sinungaling? Wala ho mga kapatid. Ayon sa Biblia. Mayroon bang maliligtas na mapanirang puri? Wala ho mga kaibigan. Kaya pag mag-Muslim ka, impyerno talaga bagsak mo. Nung pagpapatotoo nung mga kasama ni Pablo, sinungaling ba talaga si Pablo? Tuloy, unang Timoteo 2:7. Na dito itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Apostol Pablo. Piruin mo po yan. Pagpapatotoo ng ibang aklat buhat sa unang Timoteo, sinabi rin ni Pablo, hindi siya nagsisinungaling. Yan ang gibain nyo mamaya. Kaya lahat na sinasabi ni Pablo pagkatapos po niya na lumapit sa Panginoon at baguhin ng Panginoon, ay isang makabuluhang mga aral, mapapanaligan ng katotohanan. Hindi katulad ng Quran. Wala na, sinunog na, wala na yung original. Ngayon, tingnan ho ninyo. Sabi niya, yung sinulat daw ng mga eskriba, ng mga sinungaling na eskriba, yun daw Biblia. Basahin nyo mga kapatid ang Jeremias 8:8. Tuloy nyo hanggang Gis. Hindi Biblia, isinulat po yan. Paninira na naman yan ng mga Islam. Kaya mahirap pong anuhan yan Mahirap pong tawag yan, tindigan. Kaya di ka maliligtas dyan, puro paninira ang gagawin sa Biblia. Pagsisiyasatin mo, wala namang katotohanan. Ngayon, yung hinahanap natin sa kanya, meron bang nabasa si Bro Ali na sirat na papunta sa Jena? Meron ba? Wala. Kundi dadaan talaga lahat sa tulay. Dadaan lahat sa impyerno. Aba, kung ako papipiliin ayaw kong dumaan sa impyerno kahit may tulay pa yan. Hindi Dahil sa ating Panginoon Kristo, hindi ka nadadaan sa impyerno. Wala ka ng tulay na tutulayan. Wala na. Didiretso ka sa langit, sasalubungin ng Panginoon sa alapaap.
O yan, yan ang mahirap sa mga Islam, dadaan din sa impyerno. At ito pa, sa huling bahagi, yung mga babaeng may regla, mga kapatid, hindi ho maliligtas Pag dumating yung araw ng pag-ukom, hindi maliligtas. Aba, kung sigurado pala na, pag nag-Muslim ka, mapupunta ka sa paraiso. Dapat, yung mga nirereglang babae, punta rin sa paraiso. Hindi po At ang sabi pa sa record nila, majority ng mga kababaihan mapupunta sa impyerno. Paano ngayon ho yan? Karamihan pala ng bilang ng mga babae sa impyerno mapupunta. Paano kung halimbawa babae ako, magmumuslim ako, aasahan ko na ako'y mapupunta sa paraiso, abang impyerno pala bagsak ko? Ay, salamat ho. Okay, so yan po yung rebuttal ng ating negative. At para hindi mawala yung init, 7 minutes agad-agad. Pagtatanong, Bro Ali Sultan, time start now. Okay. Ang unang tanong ko, yung sinabi mo na yung nabanggit sa aklat ni Mateo, namatay si Jesus ng oras ng alas 6 hanggang alas 9 at kay Lucas, namatay si Jesus ng oras ng alas 12 hanggang alas 3. Ang tanong ko, kasi ang rason mo, hindi yan, hindi kontra. Ang tanong ko, may ang ano mo kasi, ang rason mo, gagamitan mo ng Jewish reckoning. Ang tanong ko, doon sa talata, doon sa kay Mateo, mayroong bang nakasulat doon na ito ay Jewish reckoning? Doon naman sa kabila, ito ay Roman reckoning. Mayroon ba yon? Mayroon o wala? Wala kang mababasa katulad po ng inyong iniisip. Yan po ay mauunawaan ninyo depende sa kanyang konteksto sa pag-a-apply na rin ng hermeneutika at mga pag-aaral ng mga ancient Jewish tradition. Pag hindi ho ninyo alam yan, malilito nga kayo. Okay. Ganon pala, walang nakasulat na reckoning, Jewish reckoning at Roman reckoning. Ay bakit ninyo gagamitin na naman yung mga hermeneutics? Yes, sapagkat ang hermeneutics ay isang patnubay o isang gabay para hindi mo ma-misinterpret ang Biblia. Hindi katulad ng inyong pag-aaral sa Quran na wala kayong gabay kaya kayo'y nagkakanda mali-mali ng pag-aaral. Yan o, sagot po natin. Okay, iwanan ko na yan. Yung nakasulat sa Quran, Biblia pala, yung nakasulat sa Biblia, awit 44:23, natutulog ang Diyos. Kung papalitan mo yon na gagawin mong hermeneutics, anong ipapalit mo doon sa nakasulat sa Biblia na natutulog ang Diyos? Paano mong gawin hermeneutics? Hindi nga ho tungkulin ng hermeneutics na palitan ang nakasulat sa Biblia. Ang hermeneutics po ay isang tamang gabay para unawain ng tama ang Biblia. Kaya nang sabihin dyan na bumangon ka o Diyos, gumising ka, hindi yan literal na nangangahulugang natutulog ang Diyos at nakahiga. Okay. Yung tungkol naman sa yung pagkamatay ni Jesus, yung nabanggit doon na sa Gawa 5:30, si Jesus ay ibinitay sa punong kahoy. At doon sa Marcos 15:30 na si Jesus ay ipinako sa cross. Hindi ba yan kontrahan? Hindi po magkakontrahan yon, kaibigan. Yun hong ipinako sa krus,
yan po ay paglalarawan, ay yung ipinako sa kahoy, yun po ay paglalarawan na ang krus ay yari sa kahoy. Ganyan ho ninyo siya uunawain. Dapat maunawaan ho ninyo yung biblical languages na ginagamit diyan, no? Kapag hindi nyo alam yan, yung tungkol sa pag-aaral ng Solon, maliligaw na naman ho kayo diyan. Again, yung ibinitay sa punong kahoy at yung ipinako sa cross. Ang tanong ko, yung cross ba, hindi ba yun magkaiba? Kasi ang cross, dalawang kahoy ang ginamit na ginawang cross. Tapos yung puno ng kahoy ay walang mga dalawang kahoy na ginamit. Hindi ba yun magkaiba? Hindi ho, interpretasyon niya lamang ho yun. Yun hong cross, yun po ay puno ng kahoy. Doon po yari po yan. Yun ay isang paglalarawan nga na ang cross na binabanggit po riyan ay puno ng kahoy. Ganyan po ninyo unawain. Huwag po sa sarili ninyong sentido komon, maliligaw ho kayo. Siguro maganda ho niyan, pa-Bible study na ho kayo sa akin. Question, hindi ba yan paghahambog ang sinasabi mo na mag-study ako sa'yo? Hindi ho, paghahambog ho yan. Sincero ho ako sa sinasabi ko. Pagkat nais ko ho kayo, huwag nang dumaan sa impyerno. Didiretso na tayo sa paraiso. Doon ko kayo hinahata, kaya nais ko kayong ma-Bible studyhan. Sana paunlakan po ninyo. Okay. Dagdag ko lang yan na tanong. Ang tanong ko ay yung tungkol sa Jeremias 8:8. Hindi mo ba tanggap ang mga talata na yan? Hindi ko ho tanggap yung sinasabi po ninyo na ang isinulat ng mga mandarayang iskriba ay yung Biblia. Kaya yun nga hinahanap ko sa inyo eh. Biblia ba ang isinulat ng mga mandarayang iskriba? Wala ho kayong naipakita. Therefore, mali ho kayo sa unawa na naman ng Biblia. Paano hindi mo sabihin na hindi Biblia yung nakasulat doon sa Jeremias 8:8? Si Jeremias mismo ang nagsabi na sinasabi ninyo kami ang mga pantas, narito ang mga sulat na kasinungalingan na isinulat ng mga eskriba na sinungaling. Hindi, tanggap mo ba o hindi? Hindi ko nga po tinatanggap Time. yung pagkaunawa ninyo. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating second stage ng debate, which is ang rebuttal at ang second cross. At dadako na tayo sa ating final stage, which is conclusion. Brother Rasya, sandali lang no. May kukunin ako kasi malulubat ako no, sandali lang. Sige lang. At magbabasa din tayo ng comments. So, dadako na tayo sa ating 5 minutes na conclusion at syempre mauuna yung ating negative dito at saka mahuhuling magsalita yung ating affirmative. At bago tayo tumungo doon, syempre basa muna tayo ng mga comments at nag-iinit yung mga comment box dito at kung mapapansin nyo yung binabasa natin is yung naunang nakikita ko lang at hindi ko pwedeng basahin yung lahat ng comment nyo ba kumbaga para mabasa ko naman lahat. At saka talagang dinidiscourage namin yung mga salitang hindi kaya-aya sa mga at napakaganda at napaka-active naman yung ating mga nasa comment dyan. At umabot na tayo ng halos 20 plus 26 live viewers. Napakaganda. Kahit alas 10 na. Ayan, salamat. At nandyan lagi sila Jaime Regala. Yan. Sabi niya, merong original. Nandito ako. Gawahing Arabic, Camacho, yung Biblia mo walang propetang tumanggap. Ako. Ang sabi niya. Sabi ni Ronald Tipan, kapag may regla, mahina pala, grabing doctrine yan. Okay, nabasa ko na pala to kanina.
Sabi ni Hazel Lagade, mahina ka debate na Muslim, lampaso lang yan. Sabi ni Shirley Lopez Marcelo, good evening po sa lahat. Ayan, good evening din sa iyo, sister. Tsaka JP Gabrido, good presentation, bro Fernando. Sabi naman ni Rico Paalam, kawawa lang, Muslim. Sabi naman ni Estenol Reyes, peace and love. Ayan, peace and love lang daw. Ayan. At ang sabi ni Greg Ronald, pasok kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Danilo Peralta, ang Quran salita. Okay. Okay. Pasensya na. Okay. Pwedeng basahin yon. Sabi ni Phil Christian Barbero, walang matibay na ebidensya si Ali di tulad ni Bro Fernando. Sabi naman ni Reyes Mark, sabi ni pag si Fernando makalaban ni Ali, magmumukhang mga bata lang mga Islam debater dito. Sana si Ka-Rashid madalaw dito. Si Ka-Rashid, parang ganyan siguro. Madalaw dito. Sana nga. At pwede siya yung ganito ba na ano lang, live lang, online. Ayan. Saka syempre yung aming Debaters Convention rules, yan yung pinaka-importante talaga. Sabi ni Akshan Dakula, sinong nagsasabi sa iyo na walang Surah 110? Hindi mo ba nakita ang Surah 110? Surah An-Nasir, ang pagkalinga, yan ang pagkatalunan mo. Pinaikot mo pa ang kausap mo, ikaw ang naninira. Sabi ni Lynn Camacho, God bless po bro. Okay. Okay, di matalo si Pastor Bal, nanonood. Ayan. At saka si Estenol Reyes, praise God, Kuya bro, from Saudi, amen. Prayer for God's love and clear mind to all. Very amazing debate and sharing of thoughts. It's only proof Bible is dynamic and perfect reference of faith. And thank you sa mga Muslim friends ko dito sa Saudi. Ayan, at nakarating na pala tayo sa Saudi. So, shout out dyan sa inyo. Ayan. So, dadako na tayo sa ating 5-minute na konklusyon. Mauna dito ang ating negative. Bro Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay, yan. Salamat po. At sa akin pong natitirang minuto ng pagtitibag sa tayo ni kapatid na Ali Sultan sa kanyang tema. Kundi bagkos, ako pa nga ang nakapagtayo na kapag nagmuslim ka, mapupunta ka sa impyerno. At isa na nga rito, yung hindi masagot-sagot ni Bro Ali Sultan, na yung mga nireregla, ay mahihina ang pananampalataya. At ayon sa kanya, ang mahina ang pananampalataya, hindi mapupunta sa paraiso. Kaya delikado ho, yung mga babae na nireregla, delikado ho kayo, mapupunta ho kayo sa impyerno. Ayan, ayon sa turo ng Muslim. Kaya kung kayo ho babae, wag na kayong mag-Muslim. Delikado ho kayo, di kayo maliligtas. Mapupunta kayo sa impyerno. Abay, delikado ho yan mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, ano pa sabi? Karamihan ng mga babae, hindi rin ito natutulan, karamihan ng babae, majority, sa mga babae, mapupunta sa impyerno. Kaya itong Sahih Al-Bukhari 304 nila, napakaganda yung book 6, Hadith 9, nako mga kapatid, matibay ho ito na nagsasabing, kapag ka ikaw ay mag-Muslim, mai-impyerno ka kapag babae ka. Delikado ho yan mga kapatid. Kaya ako sa inyo, para wag kayong ma-impyerno, wag ho kayong mag-Islam. Dahil lahat dadaan sa sirat. Wala ho kayong bridge na dadaanan papunta sa paraiso. Kung meron, ito china-challenge ko, kung meron, bumasa siya mamaya, na mayroong tulay na papunta sa Jannah. Huwag niyang babasahin yung tulay na papunta sa impyerno. Babasahin niya tulay papunta sa Jannah. Yan babasahin niya. Assignment po yan.
Ngayon, kapag wala siyang nabasa, di hindi na naman siya nakatindig, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, ngayon. Yung isa pa, no? Hindi rin ho niya na natutulan, mga kaibigan, mga kapatid, no? Yung katibayan ng kanyang Quran, no? Kumbaga, pagdating sa kwentuhan, bidang-bida na ang Islam. Puro kwento walang dokumento. Yan. Alam niyo, sabi, ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Pag paniniwalaan nyo lang puro kwento, delikado po yan. Sa debate, kailangan natin authentic na mga source. Hindi pwedeng laway lang, hindi pwedeng kwento lang. Binalikan niya yung 44, verse 23 ng awit. Ang tawag diyang kapatid na Ali, call of attention. Yan, tinatawag ang pansin ng Diyos. Paglalambing yan ng mga lingkod ng Diyos. Hindi mo lang naintindihan yung tinatawag na Hebraism. Ayan, Kaya hindi natin madadaan sa kwento yan, mga kaibigan. Ngayon, napakarami rito na pagpapatunay. Isa pa. Doon sa binabanggit natin, wala yung Surah 110, hinanap nila doon sa Uthmanic version. Talagang nandoon yun. Ang tinatanong natin, di ba sagot-sagot ni Bro Ali, yung kay Abdullah ibn Masud. Doon wala, authentic po yun kay Ibn Masud. No. Kaya bagsak ho ang pananampalataya rito ng Islam. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong mag-Islam, mga kaibigan, mga kapatid. No? Nakita rin natin, nung sinasabi po niya, sino si Pablo, mga pagbibintang ho yan. Ano sabi ho ng Biblia sa mga ganyang tao? Sabi ho, ganito. 1 minute na lang ako. Okay. Okay, magja-jump na ako sa iba, no? So, yun, yung assignment po, pinapaalala natin, babasa po ang kapatid na Ali ng isang bridge na papunta naman sa Jeddah. No, wag na yung bridge na papunta sa Serat, no? O wag na yon. Iba naman, ibang bridge naman, no? Para mapasubalian niya. Then patunayan niya yung mga nirereglang babae mapupunta ng tawag dito ng paraiso, At patunayan din niya, bumasa siya na karamihan sa mga babae, tutulan niya, no, babasa rin siya ng kasulatan ng karamihan sa babae pupunta sa paraiso. No, kasi kung hindi, delikado po yan, mga kapatid, walang kasigurahan po diyan, no? Then mapapansin din po ninyo dito sa Sahih al-Bukhari 6063. Ano po, yung pagiging sayang. Okay, so dyan po natatapos ang ating konklusyon ng negative at dadako tayo sa ating 5-minute na konklusyon ng affirmative, yung last part ng debate natin. So, Bro Ali, 5 minutes para sa iyo, bro. Final conclusion. Time start now. Aking konklusyon, yung sinasabi ng katunggali ko na yung sirat daw ay yun ng impyerno, ang nakasulat doon sa hadis ay yung sirat ay sa ibabaw yun ng impyerno. Hindi yun impyerno talaga yun. At yung mga taong naniniwala sa Allah ay makakatawid doon ng kisap mata o kasing bilis ng kidlat. Ay yung mga tawid doon sa tulay na yon ay automatic paraiso kasi nakaligtas na sa impyerno Kaya basag na yung galing sa bibig mo, Igan. Yung sinasabi mo rin, ano ba yung napansin ko na mga atake mo sa Islam? Yung sinabi mo na yung regla ay mahinang pananampalataya. Ganito yung nakasulat sa hadis. Yung yung babae na niregla ay exempted sila. Pwede hindi sila magsambayang, magsala, pagdarasal, no? At pwede hindi sila dahil mahina ang pananampalataya nila sa oras na yon. Kasi sa oras na yon ay marumi sila, di ba? Marumi sila, kaya exclusive sila sa pagdarasal. At isa pa, sa oras nang nirerigla sila, ay mahina ang katawan nila. Mayroon pang nagsasakit ang kaniyang tiyan. Kaya exempted sila magdasal o mag-ayono.
Ang akala niya, may impyerno daw yung babae. Dahil nabasa daw niya sa Biblia, hadis pala, na karamihan sa mga babae ay mahuhulog sa impyerno. Mayroong hadis doon, ngunit yung babae, kung bilangin mo ngayon, mas marami yung babae kaysa lalaki. Kaya mas marami ang may impyerno na babae kaysa lalaki. Kaya basag na naman yung galing sa bibig mo. Ay, yung sinabi mo rin na wala kong katibayan na matibay na referensya na hindi nasunog ang Quran. At sabay tumatawa pa. Yan ay pagmamamataas yan. Allahu Akbar. Yung Quran ay hindi yan isinulat ni Ibn Mas'ud, hindi yan isinulat ni Osman, kasi isinulat yan ni Zaid bin Thabit na iniutos ni Khalifa Osman, Khalifa Abu Bakar. Na pagmitingan nila yon. Kasama pa doon si Osman, si Umar, yung apat na Khalifa. Alam nila na si Zaid ang nagsulat doon. Kaya itinago kay Omar yung original at doon siya kay Hafsa. Last 2 minutes. Ano pang hindi ko nabasag na atakin niya? Yung kay Abdullah bin Mas'ud ay authentic daw yun. Kahit na daw wala yung Surah 110 at Surah 115 ay ipinigiit niya na authentic yan, authentic. Sabay tumatawa pa. Maniwala ko sa iyo. Kung makahanap ka ng hadis na mga peke, sasabihin mo authentic. Quran, babawasan mo. Sinong mauto mo? Kapatid, kung paniniwalaan mo si Jesus na siyang sasambahin mo ay may impyerno ka dahil hindi sinabi ni Jesus mula sa kanyang bibig, ako si Jesus, Diyos ninyo at sambahin niyo ako. Walang ganun kasi ang nakalagay doon sa Matthew 15:9 ay walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin na mga utos ng mga tao, mga aral ng mga tao. Ang nakalagay pa doon sa Quran 5:116, 117, sinabi ni Jesus, itatanong sa kanya sa araw ng paghukom, O Jesus, sinabi mo ba sa mga tao at yung nanay na Diyos kayong dalawa na sambahin kayo ng mga tao? Isasagot ni Jesus, O Allah, ikaw ang higit na nakaalam sa akin na hindi ko yan nasabi sa kanila. Ang nasabi ko lang sa kanila ay yung iniutos mo sa akin na sambahin kanila, kilalanin kanila na nag-iisang Diyos. Yun ang isasagot ni Jesus. Ibig sabihin ay hindi niya iniutos na sambahin siya. Kaya itong Islam, ang original, kung tatanggapin mo itong Islam, ay magtatagumpay ka dahil ito ang relihiyon ng mga propeta. Mababasa doon sa 6:161. Sabihin mo, Muhammad, ang relihiyon mo ay isinunod mo sa relihiyon ni Abraham. Time. Okay, so dyan time ba? natatapos Okay. ang debate natin between Ali Sultan versus Fernando Camacho sa topic na patutunayan ko na pag hindi tatanggapin ang Islam ay may impyerno. Affirmative dyan si Ali Sultan, negative naman si Fernando Camacho. At before natin i-end ang ating live, syempre bigyan ko muna ng kahit 1 minute na magpapasalamat sa mga nanonood. Meron tayong 27 live viewers at ating participant dito, ilan ba tayo? 6. So mauna ka na, Bro Ali Sultan. Pasasalamat. Magpasalamat ako sa lahat ng nandito. Itong mga kaibigan, shoutout ko sa kanila. Ito si Nico Gamol, si Mark Edison Olvis, si Noel Perfecto, si Shirley Lopez Marcelo, at ikaw, Bro Rasya. At itong mabait, si Bro Fernando Baisa Camacho at lahat yung mga nakinig na viewers. Magandang gabi sa inyo at assalamualaikum sa inyo. Itong Islam ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Yan, ang importante na ihayag ko sa inyo, ngunit hindi namin ipipilit sa inyo.
Yan. Okay. May Yan ano po. ba, may programa ba si Bro Ali Sultan? Like, meron ka bang mga page or YouTube? Ay, wala pa akong YouTube ngayon. Kasi Okay. hindi pa ako nagawa. Okay, okay. So, kung gusto nyo siguro magtanong, pwede kayong mag-contact kay Bro Ali Sultan. Pwede nyo siyang i-search sa Facebook. Ganun na lang siguro. Okay, so dako tayo kay Fernando Fernando Camacho sa kanyang pasasalamat. Proceed, bro. Yes, unang-una sa atin pong Panginoong Diyos, sapagkat ang katotohanan ay patuloy na nahahayag. Ganon din po sa Debaters Convention Group, sa lahat ng kawanian nito, at lalo na kay kapatid na Russia, na siya pong nag-record at siyang patas na nag-moderator sa akin pong napakabait at napakamahinahon na kausap ng kapatid na Ali Sultan. At syempre sa lahat po ng mga kasama namin dito sa loob ng platform, kay kapatid na Nico, kay Shirley, kay kapatid na Noel na napakabait na RCC, kay Mac Edison, yan, kay Bro Isa, no? At kay Pastor at kay Dino, yan, magandang gabi po at maraming salamat sa inyo. Ganon din po mga kapatid, inaanyayahan ko kayo sa akin pong nabisitahin ang ating YouTube channel. Type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang programa nating Back to the Truth Ministry. Then every Sunday, meron po kaming live program sa programa pong Ask o Ayon sa Kasulatan. Ganap na alas 4 hanggang alas 6 po ng paggabi. Nauulit po ang programa na Ask sa mga araw ng Martes at Huwebes. Ganap na alas 8 naman po yan hanggang alas 9. Binabati ko rin po yung ating kaibigan, si kapatid na Christian Savior, na siyang isa rin sa mga umaalalay sa atin, pagdating sa mga pangangailangan, at kay kapatid na Russia, yung mga pag kami nag-uusap, may mga naibabahagi. Salamat, at syempre sa lahat po ng nasa comment section, wala pong personalan. Bunga lang po ito ng debate. Wala ho tayong personalan sa isa't isa. Okay? Inuulit ko po, maraming salamat at peace be with you. Okay, so gusto din magpasalamat ang Debaters Convention sa sa mga debater na tayo ay natapos ng matiwasay, at gusto din namin i-promote syempre Debaters Convention YouTube channel. Pwede niyo siyang i-search at paki-subscribe na din dahil ang lahat ng debate ay mapupunta doon, at itatry namin na ma-upload lahat gaya nito. So abangan nyo lang. At saka Debaters Convention t-shirt at polo shirt available sa Lazada at Shopee. Pwede kayong mag-avail dyan. At yun, Debaters Convention. This is Admin Russia. We're out. I was found as a beggar.